Kabilang po ang mas mataas na license fees at paglimita sa oras ng taya sa mga pinag-aaralan ng gobyerno para sa mas mahigpit na pag-regulate sa online gambling. Ayon po yan sa Department of Finance. At ayon naman sa Malacanang, hindi pwedeng padalos-dalos ang Pangulo sa pag-utos ng total ban. Saksi, si Ivan Mayrina. Noong 2024, pumalo sa mahigit 135 billion pesos ang kita ng PAGCOR sa electronic games na tawag dito sa licensed online gambling. Ayon sa PAGCOR, higit 32,000 naman ang nagtatrabaho sa online gaming companies. Pero may mga nababahala sa epekto ng pagkakalulong sa sugal at sa mga kwento ng mga nabaon sa utang at nasira ang buhay at pamilya. May mga naghintay na mabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang issue sa kanyang State of the Nation address, pero hindi ito nabanggit. Ayon sa palasyo, hindi pwede magpadalos-dalos ang Pangulo sa issue. Dapat aralin po dahil sa totoo lamang po, ang mga revenue po na ibinibigay ng lisensyado na online gambling ay nakakapagbigay talagang tulong sa mamamayan. So, dapat pong aralin at hindi po dapat na ura-urada at mag-uutos agad na tanggalin agad yan. Dapat inaaral po. Halimbawa na raw ang isabong, ipinagbawal na pero may nag-ooperate pa rin. Nung tinanggal po yan, definitely wala na. Pero bakit may isabong? So, sino nakikinabang sa illegal na sabong ngayon? Hindi bababa sa 11 panukalang inihain sa Kamara para higpitan o di kaya tuloy ang pagbawal ng online gambling. Hindi naman bababa sa 8 ang katulad na panukala sa Senado. Magkakasara na investigasyon ng Senate Committee on Games and Amusement. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Kung ang mga lisensyadong online gaming operator ang tatanungin, paghihigpit at hindi total ban ang dapat ipatupad. Babala nila, hindi mapipigil ng total ban ang mga Pilipino na maglaro. Mapupunta lang sila sa mga hindi lisensyadong operator. Panawagan nila sa mga mambabatas magpasa ng batas tungo sa mas mahigpit na age at identity verification, mas matibay na safeguards kontra money laundering, at mas mabilis sa pag-takedown sa mga illegal na website. Tingin din ni Finance Secretary Ralph Recto kapag nagpatupad ng total ban, mapupunta lang ang mga nagsusugal sa mga illegal na gambling sites. Dapat yung mga kababayan din natin, my advice, do not gamble. Okay? Having said that, if people do gamble, you'd rather regulate it than they go to the illegal. Ay kay Recto, pinag-aaralan ang mas mahigpit na regulasyon na anyay pwede ring magdulot ng mas malaking kita sa gobyerno. I'm saying that we can increase the revenues through a higher rate on the GGR. Pwedeng gawin 35, pwedeng gawin 40. If it's too high, baka naman lalo lumago din yung illegal. Everything is on the table, including limiting your time to bet. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.